people, ito tanghali na ngayon dito. Talagang kanina busy talaga ako kanina mga people, as you know naman yung buhay-buhay ko dito. Hindi lang akong hindi lang as mama, hindi lang isang business mompreneur, hindi lang na andito lang sa bahay, meron pa akong responsibility sa labas. Kagagaling ko lang kasi kanina sa downtown area. Medyo busy ako kanina. Kaya tinapos ko lahat, mga part-time ko and everything. Kaya ito, i-recap ko lang mga people yung ginawa ko ito ngayon. Ito lang kakainin kasi namin soup. Since maalamig ngayon, pakita ko sa inyo ha. Kanina kasi, lalabas tayo. Ayan o. Ayan, tingnan nyo. Wala nang mga dahon-dahon. Nakita nyo ba? Ayan. Wala nang dahon-dahon yung mga puno kasi ang lamig. Lumabas na ako dito, malamig eh. Ayan o, wala nang dahon-dahon. Kaya siya, malamig. Malamig talaga ngayon dito. Siya kanina, cloudy area, cloudy kanina. Tsaka may foggy kaninang umaga nung lumabas ako. Ngayon tanghali na, mga almost, na siya, mga 12:30 na ngayon. Kaya, yun. Kaya hindi ako nag-start kanina ng pag-vlog dahil nga, wala akong oras. Pag alis na ng mga bata, tuloy-tuloy na yan siya mga people, yung aking mga trabaho and all. Hindi pare-pareho yung aking system ng aking buhay-buhay araw-araw. Mga oras. Kaya recap ko mga people, uli. Ito, ang nilagay ko lang is oil, garlic, onion, tapos carrots, celery, patatas, at saka, zucchini, at saka yung kamatis na mga maliliit, hindi yung malaki. Yung maliliit yung cherry, yung mga cherry tomatoes. Ayan. Tapos, 1 litro na tubig, ilagay dito. Ay, bakit? Okay. Naloko yung 1 litro na tubig, lagay dito mga 1 liter or 1.5. Huwag lang yung madaming tubig. Huwag lang yung 2 liters kasi nga super na. Depende din sa inyo kung ilan kayo dyan. Kami, 4 lang kami dito. Asawa ko, kasi nga bumalik na yung asawa ko, dito siya magla-lunch. And then, asin. Yan lang. Then, after mga 40 minutes, ipakulo siya ng mga 40 minutes. Teka, magbilang muna ako. Ito, tamang-tama to. Pagdating ng mga bata, na siya? Okay na pagdating ng mga bata. Kasi nga, at least 40 minutes, darating na yung mga bata, at least mainit-init pa. Pag 40 minutes mga people, ang ilagay ko is pasta. Ilagay dito yung pasta sa loob. Ayan, ito. Ito yung pasta, ang ilagay ko mamaya. Actually, yung form niya is ganito. Ito yung form niya. Parang spiral siya na pasta. Ayan. Actually, ang dami dito mga pasta na iba-ibang mga forms na pasta. May pasta na pinete, may pasta na isang medya manike, may pasta din na mga spaghetti. Depende kasi yung mga forms ng mga pasta. Pero sa ngayon kasi, ito yung gagawin ko kasi nga magsusup kami sa tanghali. Kaya ito talaga yung pag pag lunch talaga na mga recipe namin is mostly is pasta talaga pag tanghali. Pero pag gabi na naman, hindi kami napapasta ng gabi nang dahil nga ang asawa ko hindi siya fan. Hindi naman sa hindi fan, hindi niya hiyang yung magpapasta ng gabi. Yan yung asawa ko. Siya. Kaya, inadapt ko na lang yung style nila dito. Nung andito pa yung mother-in-law ko dito sa bahay, talaga sila, pasta talaga. Every kada tanghali. Noon, hindi ako nasanay noon, matagal na nung bago pa ako dito, hindi ako nasanay. Kasi nga, gusto ko kasi yung mga light, lang ba nakain yung mga gulay, yung pinakulong gulay, tapos mga isda, mga manok, yan. Pero sa tanghali. Pero inadapt ko kasi nga dahil andito tayo sa ibang bansa, hindi naman to Pilipinas. Kaya ito,
Kaya ito yung ginawa namin pag mag-lunch is nagpapasta talaga kami pag lunch. Kaya, waiting natin to mga people ha. Babalik tayo ng saglit. Pag nagbo-boil na nga siya konti nagsa-start na nga siya nagbo-boil. Babalik tayo kasi nga mas maganda talaga siya na i-boil nang dahil nga yung savor ng mga gulay sa loob, magmi-mix talaga siya lahat-lahat. I-try nyo kasi nga ito siya na mga gulay na to, meron din yan sa atin sa Pilipinas. Kaya try nyo lang. Kahit nga sa ibang bansa, kung sino ba kayo mga mga OFW na nasa ibang bansa, sa Europe man o saan man kayo sa mundo dito, pwede nyo matry nito. Kasi siya talaga, kapag winter talaga dito, mga people, nagsusoup talaga ako dito. Kasi, di ba, pampawarm ng katawan. Kaya babalik tayo mga people ha, kasi meron pa akong gagawin dito sa aking trabaho. Ganyan yung aking routine every day. Kita-kits uli mamaya. Nailagay na po natin yung pasta. Ayan. Ayan, ipakulo muna natin siya ng mga at least 5 minutes to 7 minutes. Ayan, ito na yung kinalabasan ng aming lunch for today. Kasi darating na yung mga bata in a few minutes, 5 minutes, darating na yung mga bata. Ayan. Pero ipakulo muna natin saglit itong pasta na to. Mga after 6 minutes, babalik tayo. Go! Ayan, ito na yung finish natin. Nilagay ko na dito sa table. Ayan na yung kay Ax. Andito na sila, yung mga babies ko. Ayan, ready na. Hi, hello, Iska. Hello! Ito pala yung uniform nila. Iba dito sa Italy. What do you want? Ayaw ni Ax yung zucchini. Pag gulay kasi para bang sila sa gulay. Iska, take off this jacket, Iska. Ayan, lalabas muna kami mga people. Dito kami sa, anong tawag nito? Waiting ng mga bus. Kasama ko yung mga bata. Ayan. Waiting na kami ng bus saglit. Nagpunta na kami. I-check na talaga ako ng aking anong tawag nito, mga anik-anik ko mga people para sa kabilang bahay. Kaya, yun. Ito yung road dito. Hindi siya gaanong traffic mga people pag actually na alas 5 na. Ito yung namin. Highway na road. Yan, highway na road yan. Lang siya, flexible masyado yung daan. Kasi nga, ang labasan ng mga tao is galing ng work. Mga at least, mga 7. Hindi kasi pareho ang oras mga people. May 7, may 8. Pero ang usually talaga 8 ang labasan ng mga tao. Galing ng trabaho. Tingnan yung dalawa. Talagang Smile! Tapos yung waiting time ng buses dito, hindi siya convenient. Hindi convenient ang mga bus dito sa city namin. Hindi lang sa city namin, kahit sa mga other cities. Not unless na sa mga big cities, merong mga buses, mga trams, okay lang. Medyo manageable yung sa mga big cities, sa mga Milan, sa Rome. Dito sa city namin mga people, hindi siya very accessible. Nang dahil maliit na city, tapos ang duration ng antayin ng mga buses is 30 minutes, merong 1 hour, it depends sa kung saan ang punta mo. Yun. Kaya yun yung yung disadvantages talaga pag wala kang sasakyan. Ayan. Mas prefer namin yung magbabas, di ba? Para naman, makalakad, makaantay, at least maaliw yung mga bata. Nandito na po kami sa bus. Yan, walang katao-tao, mga people kami lang. Papunta doon ng
isang mall namin dito sa ano, sa city namin. Tingnan niyo po si Abs, oh, para bang tingin niya sala niya. Napagod. Yung isa, sit down, sit down. Ayan. Medyo malapit na tayo mga people. Ayan, andito na tayo mga people, nakarating na kami. Actually, yan ang ano, bus stop. Dito kami ngayon. Ito yung puntahan namin na mall. Pero sa ano, kung ako pa mga people, kung ako ang magsalita dito, super liit masyado yung mall dito sa ano, sa city namin. Wala akong may nakita dito sa Italy mga people na malaking mall, hindi gaya sa atin sa Pilipinas na ang ganda ng mga mall natin doon sa Pilipinas. Dito super liit masyado ang mga mall dito. Hindi abot ng mga third floor, walang mga third floor dito people na mga mall. Not unless lang, hindi ko alam sa ibang, sa Rome, talagang maliit lang talaga nakikita ko na mga mall. Ayan, pasok tayo mga people ha, kasi nga, kailangan makabili kami sa ano, sa bahay. Ito yung mall dito mga people. Maliit lang siya. Nakarating na po sa bahay. Yan, kuha tayo ng ating isda. Kasi yung dinner natin is fish. Yan, no? Fish. Ready na yan. Nandyan yung rosemary sa loob ng isda. Ang gawin natin is oven. I-oven natin yung ating isda. Yan, no? May lagay natin yung paper para sa kartaforno ang tawag dito sa Italiano. No, ano ba yan? Ayan. Ayan, okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Ayan! Ayan, very comfy! So, ilagay na natin yung isda dito sa... Ayan o, fresh na fresh itong isda natin. Kanina ko lang to binili, mga tanghali, binili ko. Kasi nga, ano, in-advise sa akin yung nakabenta doon sa shop na sabi pa niya sa akin, kunin ko daw tong orata ang pangalan. Kung sa atin siguro tilapia. Yan o, kung sa atin yan tilapia. Yan. Sabi pa niya, kunin ko daw kasi, ano daw, fresh na fresh from, hala ka, kailangan ko pa pala mag-cut ng, i-cut ko ng teka, wait muna. Before natin isala sa loob ng oven, ayan o, ayan. Yung isa nito, pinaplano ko siyang i-prito. Kasi nga namimiss ko ang prito. Pero usually talaga mga people nag-aano talaga ako mga people, yung sa oven. Pero long time sa katagal ko na dito, siguro itong mga lately lang nakakain ako ng pritong isda. Tapos nung nakaraang taon, siguro mga lately after ng mga before ng December. Yan. Basta mga bear. Nakastart ako ng pritong isda. Mga start ng bear. Dito sa bahay ditong bahay na to. Ayan. Pero nakakain ako ng pritong isda talaga. Doon sa kaibigan ko na Pilipina din. Kapitbahay ko lang. Doon ako nakakain ng pritong isda sa kanya kasi nga dito, hindi ako makakain ng pritong isda. Ayaw ng asawa ko yung mga pritong isda na
Ang gusto niya kasi, nasa oven. Kasi, oo, tama naman, kasi nga healthy yung ano, nasa oven. Teka, wait muna. Ito pa minsan-minsan naman, hindi naman parati akong napiprito talaga ng isda. Usually talaga nasa oven akong, pinaano ko talaga sa oven yung ano ko, yung isda. Sa akin lang kasi, very exclusive. Ang gusto ko is parito. Teka, wait. Kasi, magsaslice tayo ng mahiwagang patata. Teka, slice muna natin tong patata. Kasi nga, ihalo natin dito. Ayan na mga people, sa loob na ng oven. Ayan na, oven. Sa loob na ng oven talaga mga people. Ayan. Ano lang yan siya? Patatas. At saka sa loob niyan ng isda, sa loob merong rosmarino, at saka garlic, tsaka pepper, yan ang stuff. Very simple. Yan na lang usual talaga na ginagawa ko na pag mag-isda kami. And then yung akin, eto, pritong isda. Ayan lang. Paminsan-minsan lang kasi. Ayan lang. Antayin natin na maluto itong dalawang isda. Ayan, while waiting tayo sa oven, nandun yung ating pang dinner na fish. Andito tayo ngayon sa aking business online. Yan yung aking mga routine talaga mga people. Yan. Every time na nagluluto ako dito, may mga yung mga meetings, ayan, mga replay, pwede ko siyang i-watch ng replay, and then may mga nuggets ka na makukuha dito sa sa business. Actually, hindi kami nagbebenta talaga. Hindi kami nagbebenta, pero we are on a high-ticketed business. So, kaya tawag nito, maganda ang business na pinasukan ko talaga mga people. Kaya, talagang very dedicated ako dito sa business ko ngayon. Na dito sa business ko. Kaya, ito, ayan, every time yan mga people, walang araw na walang computer dito sa aking kusina, except lang sa mga yung mga unexpected na mga bagay-bagay na hindi ko pwedeng mapakinggan. Yan. May time talaga na gano'n mga people. Kaya ito, very siya sa akin, very comfortable, at saka yung may mga business partners ka na may contact ng mga business partners, tsaka may mga client na gustong pumasok sa business, ayan, tinutulungan ko yan mga people. Kaya, itong kagandahan. Tingnan nyo yung aking niluto, oh. Ito yung, yung kagabi, yung nakarang, yung kagabi, na niluto ko, ayan. Ito yung chocolate cake. Masarap siya, hindi siya gaanong matamis. Ito yung yung pandoro, medyo matamis siya sa akin. Matamis-tamis talaga siya. Ma-feel ko talaga yung sugar nito. Matatamis. Iniiwasan ko yung super tamis. Ito siya, yung niluto ko kagabi talaga na cake. Kung nakita nyo dyan sa parang na-vlog ko na yata yan na kung paano yung procedure nito. Madali lang siya. Hindi ko siya gaanong, yung maglagay ka ng sugar, ng sobrang sugary. Hindi ako, ayoko yung sobrang sugar na sobrang matamis. Kasi nga, iniiwasan ko yung talaga mga people, yung matatamis. Kaya, eto, parang okay na yata to mga people. Pero i-wait muna natin ng saglit, pero gutom na yung mga bata. Yung akin na isdang prito is already. Wow! Ayan, yan lang. At least happy. Paminsan-minsan. Hindi naman ako every time talagang pritong isda mga people. Nasanay na din ako mga people yung nasa oven. Next time around na pagbili ko na naman ulit ng isda. Kaya antayin natin mga people na maluto ang lahat. I hope mga people na inspire kayo sa aking buhay-buhay ngayong araw. Andito ako ngayon sa
sa kwarto na. Kasi magtatapos na tayo ng ating episode for today. Kasi mag-prepare na kami bukas, may pasok yung mga bata sa school. Yan, kasi mag-prepare tayo ng ano nila. Mag-wash muna kami bago kami matulog. So, ayan. Kaya kaya laban-laban lang talaga mga people. Kung sino ba diyan sa inyo mga nasa ibang bansa na mga Pilipino or hindi man hala, grabe ang ating pimple. O hindi man kayo mga Pilipino, kaya laban-laban lang. Mga people. Kaya ito. Kaya kita-kits na ulit tayo bukas mga people sa ating ganap as buhay mama, as daily vlog natin dito sa Italy. Thanks for watching. God bless people.